Nahuli po natin. Ito, nangidnap ng 4 years old. Pasok mo ngayon. Pepe, halika rito. Sa totoo, malamang ang comment nito sa Facebook na nanonood ngayon. Yung sinabi kong Flores na to. Kaya lamang, huwag natin ilalagay sa kamay natin ng batas. Ito pong suspect, Rodic Junel Foster E. Abasolo. Swerte ka pa rin sa Maynila ka nahuli. Siya po ay may previous case. Ito po, kidnapper ng bata. At hindi lang o basta kidnapper ng bata to. Ayan, tingnan po yun. Hindi lang o to basta kidnapper ng bata. Ginagahasa pa ho. O, sige, tingnan po nito. Kaya kung minsan, hindi mo masisisi ibang tao pagpasya ng buhay nito. Yung kanyang dating biktima, nasa ospital pa po. Dahil sobrang nangyari doon sa mga masiselang parte ng katawan sa kagagawa nito. Bah, pumunta pa rito sa Maynila. Nakachamba eh. Yung una niya yung kaso, 8 years old. Sa Timonan, Mauban. Quezon. O tapos, meron pang isang 7 years old. Sa Gumaca naman. O tapos dito sa Maynila. Sa mga nanonood, yung 4-year-old, no? Safe keep na. No? Para lang po mapapanatag kayo, alam ko, masusuka kayo sa mga kwentong ito. Pero yung 4 years old po, ligtas na po. Hindi lang ho namin mapapakita sa inyo, nandyan po yung bata, pero nandito po yung magulang. Halika nga, dito yung magulang, ito yung nanay. Oh, ito po yung nanay. Hindi ko na po yung, sige, huwag mo na ipakita yung nanay. Andito po yung nanay sa katatay. Just wanted to inform you na yung pangatlong biktima na to. Apat pa. Yes. Puro sa probinsya ang lakad nun. Isa sa Pasay. Isa sa Pasay. Umamin siya doon. Tapos ito yung dito na siya nadali sa Maynila. Yes, sir. Itong CCTV na to, pakita mo nga yung CCTV. Ayan. Manila yan. Yes, sir. Hmm. Kirino po. Ano na isip-isip mo, ba't mo kinukuha yung mga bata? Na po ako nakapatawaran ngayon sa ano po mga nagawa ko. Lahat po, humingi po ako ng patawaran sa kung po yung nagawa kong kasalanan at pagkakamali. Sana po, pagbigyan po ninyo ako ng pagkakataon. Ito yung mga dapat sinisafeguard sa Hoyo eh. Sa totoo lang. Ako, pagpapasaysaan nyo, minsan ako medyo magaspang ako, pero buti nga, hanggang ganun na lamang. O tapos, alam nyo ba talagang ang Diyos maraming pamamaraan? Yung tatay naman, nung isang biktima niya, sa Quezon ka, no? Nataon, nagsimba rito sa Quiapo. Nagsimba ka, sabi sa akin, na kaya ka dumako dito. Last Sunday. Andi dito po yung tatay. Hindi ko na rin ipapakita para na lang, kasi medyo maselan no ito dahil kayo na po, pero yun 4 years old, 8 years old, 7 years old.
Kamusta yung anak mo naman? Sigla po may Okay naman. Kasi yung isa nasa ospital. Yes po. Yung isang Yung biktima. nasa Atimonan po. Ay, grabe po yung laceration ng bata. Ewan ko. Sa totoo, excited na si Satanas sa'yo. Sa kademonyohan mo. Baka nga pati si Satanas matakot sa'yo dahil baka agawin mo yung trono niya sa sama ng buti. Ano makinala kang bata? Ito po, gusto ko lang po sa mga nanay at tatay na nanonood. Alam ko po may mga pangamba kayo sa buhay na yung inyong mga anak na minor de edad. Mga 'di ba may mga napapabalitan ng aagaw ng bata o at least one down. One down. Ang kamalasan nito, nakaligtas siya sa Pasay, nakaligtas siya sa Quezon, nagbalak sa Maynila. Ayun dito siya nadali sa Maynila. Sa mga nanonood naman sa madilim na bahagi ng lipunan. Ito po. Patuloy pa rin ako nananawagan, hindi ako magsasawa. Bagong buhay kayo, kung ayaw nyo man, huwag kayong gagawa dito sa lungsod ng Maynila. It's just a matter of time. You cannot escape the long arm of the law. Especially in Manila. Dito, may kalalagyan kayo. Sarap padala nito kay Dandan. Sa totoo lang alam niyo, ako, tao lang ako. Hindi ako perpekto. Marami rin po akong kasalanan sa buhay. Kung minsan nagdidilim na rin ang paningin ko. Pero hanggat maaari, those who are watching, pipilitin natin at kayo rin ay hinihikayat ko. Pati na rin sa mga pulis natin. Huwag niyong ilalagay ang batas sa inyong kamay. Alam ko napakasakit, lalo na sa magulang. Napakasakit. Hindi ko talaga maipaliwanag. But for now, masaya at malugod po kung bigay sa inyo ang balita na nakalawit po natin ang maaring isa sa mga problema magbibigay o mapawi natin ang pangamba ng mga nanay at tatay na may anak na minor de edad dito sa lungsod ng Maynila. Tapos baka may tanong kayo. Andito po kasi yung mga diarista, broadcaster, journalist, dahil nga I think kahit naman sino yata kaka-interest dito sige, pwede nyo nang tanungin. ABS-CBN. Ito. Check po sir, kay Colonel Cativo sir. Sige, kayong bahala. Ito yung mic. Ayan. Sige. Colonel, paano yung modus niya? Paano niya po kayo mga bata? Ayan. Kinakausap po muna niya at binubola yung mga bata na bibili ng candy or may kukuning mga motor. Minsan gamit ng lola or ng nanay at tatay. Sakto naman ng modus niya is yung lola. Kaya nakinig itong bata kasi medyo dikit siya dun sa lola na may kukuning gamit doon sa lola. Kaya sumama itong bata. Yun ang sabi sir. Yes po. Paano sir ang circumstances paano nakuha yung bata? Bakit nasa labas yung bata? Yung bata po kasi ay naglalaro lang sa labas. Okay. Kaya nagkaroon siya ng time na makausap itong bata. At ayun na po. Mula doon sa scene natin, bali kakain lang po muna niya. Pero pag medyo malayo na, doon na po niya pipitpitin para mas mabilis po siya makagalaw. So sir, paano natin siya na-arresto? Through social media rin po. Sa paghahanap natin sa CCTV backtracking, malaking tulong po yung social media natin. Kaya natagpuan po natin itong bata sa Tambo, Parañaque.
sa tulong din po ng DSWD ng barangay sa Tampo po. Bakit po siya nasa Paranaque? Ang importante po kasi sa kanya is mailayo niya dun sa place kung saan po yung bata para medyo safe na po siya. Then bumalik po siya doon sa area para kumuha po ulit ng motor. Kasi ang modus niya sa mga previous cases niya ay talagang sa motor. Dadali niya sa motor tapos dadalhin po niya sa grassy portion. And dun po niya gagawin yung mga malalaswang bagay. So, sa Paranaque, sir, naabutan ko anak ni nanay. Hindi po. Sa Parañaque lang po yung bata. Sa Tampo. Yung ito po, bumalik po siya dun sa barangay kung saan po niya kinuha yung bata. And kukuha rin po siya ng mga motor po dun. So, iniwan niya yung bata doon, sir? Opo, So, opo. from Manila, Mayor, iniwan niya doon. Kasi hindi na po yun may mawawala yung bata dun. Mabilis lang po ang ginagawa niya, babalikan niya. So, wala pa. Ganon din po ginawa niya sa Quezon. Kaya may mga footages din po tayo sa Quezon na nasa likod niya yung bata, nakaangkas sa mga motor. And up till now, hinahanap natin yung motor para makatulong tayo sa Atimonan, Quezon. Mayor, assistance po sa family, sir. Saka even though labas ng Maynila po yung... Ay, hindi naman, kahit naman hindi taga Maynila, in our own little way, if they needed something from the government, city government. Ito kasing isang biktima niya, taga Maynila, mataon naman na isang biniktima niya dati na tinutugis ito. In fact, sinabihan ako ng tatay ng taga Quezon na may hinihintay yung warrant kasi mukhang pinailan ng kaso ng magulang at siya rin yung suspect. Ngayon, at least, in our own little way as a city government, we gave justice to the victim. Do sa hindi taga Maynila, and especially to sa taga Maynila. O yung papareglo rito isipin nyo na lamang na marami pang inang iiyak, marami pang amang iiyak sa mga posibleng biktima nito. Ano na to, dapat to, mabulok na to ron. Life yan, no? Yes, sir. Life. Multiple yun. Multiple life din yun. Pag napasya ng musgado na Yes, sir. siya may sala. Yes, sir. Different. Wala nang pagkalabas to. Doon na to kukonti ang berte sa Poyo. Kaya wag yung wag yung lulubayan. Mas mahirap maghanap ng suspect, ma-apprehend. At least ito harapin nyo na lang. So ayan po mga kababayan, mga nanay tatay ko nanonood, no. Meron naman din akong paalala. Nananawagan din ako na yung ating mga minor de edad, alam ko po na minsan masarap maglaro sa kalsada talaga. Kami nung araw, tanching, palmo, tumba preso, taguampong, Chinese garter, lahat ng pwedeng laro sa kalsada. Gustong-gusto naman ng bata. Ngunit bilang magulang, ako na may nananawagan na lagi yung kailangan nakikita yung anak nyo sa kalsada. Kasi may mga taong katulad dito na maaaring biktimahin yung ating mga sigiting. Ayun po, sana po itong ginawa ng Manila Police District at ng inyong city government, ng Station 9, the men and women uniformed personnel of the Manila Police District through the leadership of Colonel Cahipe and General Santiago. Nakapagbigay po kami sa inyo ng kaluwagan sa dibdib. At sa mga biktima, masaya po kaming nakatulong sa inyo na makapagbigay ng hustisya. Kaya na po natin ng husgado ang magpapasya sa kinabukasan itong mga Tolonges na to. So muli po, ayan po sir. Congrats pare. Yes, sir. Keep it up. Mag-ingat kayo. Yes, sir. Sige, dalhin nyo na yan. Wala na kayong tanong, no? Okay.